Alam ko kung matagal ka nang interesado sa graffiti at street art, imposibleng hindi mo nadaanan or hindi mo alam ang MSK Crew at Iron Lock Team. Pero kung bago ka pa sa graffiti, saktong-sakto, yan ang topic na i-discuss natin for today. So what's up? Angelo nga pala ulit, Mindchief with Angelo. Follow ka na lagi para updated ka sa mga video about street art, graffiti, and art culture. So let's go! So sabay-sabay natin alamin ang kwento ng dalawang grupo na nag-push at nagpabago ng itsura ng street art at graffiti. Hindi lang sa mga itsura ng pader, kundi sa mga art events, gallery exhibits at fine art. So ano nga ba yung MSK Crew? Saan ba ito nagsimula? So balik muna tayo sa history ng LA, ng mga early 90s. Yun yung mga panahon na sobrang energetic ang kalye ng LA. May hip-hop, may skateboarding, at may underground punk scene din. Yung graffiti noon hindi pa masyadong tinatanggap sa mainstream. Para sa karamihan, vandalism lang siya, form of self-expression. Pero sa mga graffiti artist o writers, isa ito sa pinakamalakas na paraan para ipahayag ang sarili. Walang filter at straight to the point. Sa ganitong eksena, may dalawang crews na existing na kasi at marami pang ibang crew. Pero itong dalawang crew na to, which is West Coast Artists or WCA, at yung isa naman ay yung AWR or Artwork Rebels. Doon sa West Coast Artists, nandyan yung mga kilala natin na graffiti writer like si Risk, sabi nila si OG Slick din, and some others we know like si Prime, si Temp. Ayan, West Coast artists yung mga yan. At marami pang ibang members na kasama. Now, on the other side, itong AWR, which is yung Artwork Rebels, sila naman yung medyo mas experimental yung style. Kasi yung sa West Coast artists, sila yung mga matatagal ng kilala from 1980s ng LA graffiti scene. Ito naman si AWR, sila yung mga parang innovative yung style. Nagpupush ng mga bagong diskarte or gawaan sa kalsada, kulay, kahit sa mga illegal work, talagang pinupush nila yung boundaries ng kung ano pa yung mga hindi pa nagagawa ng mga graffiti writers. So sa AWR, kilala natin yung mga members, sila Revoke, Saber, Rhyme, saka si Pose, si Severe, at marami pang iba. So imagine lang natin, dalawang matitinding crew nagsama at dun nabuo yung crew ng MSK, Mad Society Kings. Saka hindi lang talaga sila ordinaryong grupo. Ang MSK, sila yung mga nag-set ng bagong standard sa gawaan like full production wall, may combination ng mga 3D letters, may mga combination ng characters. So ibig sabihin hindi lang mga simpleng forma ng kagaya ng iba na throw up sa pader or mga mabibilis na mga pagpipinta, kundi mga full-scale murals talaga yung mga trinatrabaho ng MSK Crew. Mapalegal man or illegal work. Ngayon, isa sa pinaka-iconic na members ng MSK talaga is we know is Saber. So LA graffiti based din yan si Saber. Siya yung gumawa ng pinakamalaking graffiti piece sa LA River na sa sobrang laki, kahit aerial shots or drone shots, actually wala pang drone nun, pero aerial shots, kita talaga yung gawa ni Saber. So isa yun sa mga legend na work. So hindi lang nakilala sa laki, pero yung pagdating din sa style, sa technicality ng kulay, ng letters, ng disenyo, yun yung parang naging statement na ang graffiti is hindi lang vandalism at ito ay makukonsiderang art na rin at wala kayong magagawa kasi illegal yung ginawa yung pyesa na yun. Lupit nun, epic na history rin ng LA yan yung ginawa ni Saber sa LA River. On the other hand, ito si Reebok, kilala rin na member ng MSK. Kilala naman siya sa mga clean lines, technical na approach sa letra. Mga una ko nakikita na nag-iba yung approach sa letra, solo-solo yung or yung pagkukulay niya, yung pag-i-style niya ng letra. Iba rin kumpara sa mga era nung panahon na yun. Lagi siyang nag-eksperimento ng bagong format, ng bagong style, at kahit sa mga bagong medium. Yun na yung medyo mga tumatawid na sila sa mga gallery scene. Ayan, fine art. Kasama niya dyan sila Rhyme, yung mga legend din na LA graffiti writers. Na isa rin sa pioneer na parang nag-abstract ng graffiti. At doon nakasama rin nila yung ibang mga known names like sila Ogor. Si Ogor na napakalupit din ng style. Medyo madilim na aesthetics yung kulayan. Medyo may pagka-dark pero alam mo na distinctive yung style niya at kapag si Ogor yung nagsulat, alam mong si Ogor yung gumawa. And ito naman si Ewok, isa ring master sa style when it comes to layering ng pagkukulay. Sobrang linis ng gawa. Pati yung mga pinaka-technical na klase ng kulayan sa pagga-graffiti. Ito yung mga revolutionary na mga galawan nila noon. Nila Ewok at yung mga members ng MSK. Talagang may kanya-kanya silang idea
identity, may kanya-kanya silang style. Napaka-diverse ng style ng members ng MSK crew. Isa rin yun sa dahilan kung bakit nung nabuo yung MSK, naging legendary na crew siya. So ngayon, punta naman tayo sa usapan kung bakit sila naiiba. Alam nyo kasi nung mga panahon na yan, maraming graffiti crews ang sumikat niyan. Pero yung approach kasi ng MSK, iba talaga. Mas nine-next level nila, mas ini-innovate nila yung style. Yung mga bagay na hindi ginagawa ng mga graffiti writers noon, yun yung lagi nilang ginagawa. Hindi lang sa paggawa, sa pagpinta, sa size, sa style, kahit sa production ng mga videography nila, kahit sa mga marketing ng mga videos nila, and any other format, talagang ginawa ng MSK crew yung mga bagay na hindi pa nakikita sa graffiti scene noon. And actually, para sa akin, sila nga yung nag-redefine ng burners lalo nung mga lumipas na era na ng graffiti. Early 2000 to 2007, dyan pumutok yung AWR, MSK, and then later on nung Iron Lock team, which is yung di-discuss natin mamaya. Sila yung nag-set ng bagong burners na style at nakikita mo sa kada gawa nila, kada miyembro ay may kanya-kanyang specialty, may kanya-kanyang specifics, may kanya-kanyang style, may kanya-kanyang diskarte. Na sa ganung paraan, sila na yung nag-set, nag-push ng boundaries ng graffiti kung ano yung mas next level na niya as an art form. Napakalaking impluensya ng MSK crew lalo sa LA. And nung mga panahon na yan, may internet na rin. Galing din nila mag-upload ng videos, mga format, mga documentary. Talagang trinabaho nila yan. Kaya kumalat ang impluensya nila hindi lang sa US, kundi sa Europe at hanggang Asia na rin. Yung standards na sinet nila, malinis na mga linya, malinis na mga design, bagong klase ng approach sa mga gawaan, bagong approach sa mga letra, sa flow, pati yung mga collaborative pieces nila ng mga malalaking mural, mapa-illegal or legal workman, yun yung naging basihan ng mga bagong henerasyon ng mga graffiti writers. So yun, punta naman tayo kung paano naman nagkasalubong na tong MSK at Iron Lock team. Pagdudugtungin na natin yung kwento natin. So yun, habang tuloy-tuloy yung momentum ng MSK, ibang kwento naman yung nabuo dun sa kabilang panig ng mundo. Sa Australia naman, around early 2000s, may isang grupo ng artist na nadismaya sa quality ng mga available na lata noon or spray paint, sa selection ng kulay, as well as yung sa presyo. Kasi most of the time, yung mga brands noon, yung mga Montana pa, yung Molotov, and other old cans na mostly European made. Kaya naisip nila na gumawa sila ng isang brand. Spray paint brand is Iron Lock. Kasi yung mga panahon na yun, imaginein mo, kung graffiti yung kinabubuhay mo noon tapos wala ka makuhaan ng consistent na spray paint na ganun yung kulay at mas maganda yung quality, nakaka-frustrate talaga. Kaya noong 2004, itinayo ang Iron Lock Spray Paint brand. Isang homegrown spray paint brand na ang misyon ay gumawa ng affordable na pintura na world class ang quality. O diba, gaya nga na nabanggit ko kanina, Montana lang yung benchmark nila. And yung Montana kasi is medyo malayo-layo rin based ang Montana. Nung pumasok yung Iron Lock, doon na nagkaroon ng mas magandang selection sa mga kulay, sa mga lata na buttery smooth yung flow, yung mga selection ng kulay, mas magaganda, perfect para sa mga graffiti writers and artists. And sila rin yung nag-set ng benchmark noon. So, sobrang game changer talaga ng Iron Lock din nung era na yon. Lalo na sa mga baguhang artist na walang gaanong pambili ng materials pero seryoso sa art or craft nila. So, pagsapit ng 2006, hindi lang basta brand yung binuo ng Iron Lock. Parang naging movement na siya. Ngayon, para mas mapalawak yung influence at marketing strategy nila, bumuo na rin sila ng Iron Lock team. Ayan, dyan na tayo pupunta sa mga naging members nitong Iron Lock team. Ito talaga yung mga core group din ng mga innovative na mga graffiti writers. So, yung mga unang mga miyembro, kilala natin hanggang ngayon, sila Sophels, sila Chu, si Serum, si Linz, and yung si Reels. Yan yung mga pinaka-core members nila. Kaya napapanood natin sa Iron Lock team sa channel nila, yun yung mga unang artist na sponsoran ni Iron Lock. Sila na rin yung mga naging pinaka-main na brand ambassadors ni Iron Lock. At umikot sila sa iba-ibang bansa para magpinta, magturo, makipag-collaborate sa iba-ibang locals, mag-live ng kanilang mga graffiti at mga artwork, mga shows. At talagang pinush nila
nila na yung boundaries ng graffiti ay hindi lang sa illegal work or hindi lang tungkol sa mga tags or throw-ups. Sa ganung paraan, mas in-aim nila talaga na mas maging legit na art form din ng graffiti sa sa pag-tour nila sa buong mundo. At doon na nga nagkasalubong at nagkakolab yung MSK saka Iron Luck Team. Kumbaga historical na moment din sa kanila yan. So para mas malinaw lang ng konti, medyo i-discuss lang natin ng konti itong timeline. So nung 1980s up to early 1990s, dyan nabuo yung West Coast Artists at AWR. Tapos nagsama sila, doon nila binuo yung MSK. Pero hindi pa rin sila, yung iba doon hindi naman umalis ng mga kanya-kanyang cruise nila, no? Parang nire-represent lang din nila yung MSK, dinagdag nila sa mga nire-represent nila. So yun nga yung mga founding pillars natin, si Reebok, si Saber, saka si Rhyme. Nung mid na or late 1990s, dyan na pumasok yung mga bagong generation na kagaya nila Ogor, nila Ewok. Doon na mas nag-expand yung variety ng gawaan, ng mga style, ng mga legends na mga nakakapasok dun sa crew. And nung early 2000, dyan na naging global na yung MSK crew. Dyan na rin sila na-feature sa mga graffiti magazine, sa mga documentary, pati yung mga gallery shows nila. Dyan na yan, nung era na yan, early 2000s. And nung 2004, doon naman nabuo yung Iron Luck sa Australia. At simula nung nagka-collaborate sila ng MSK from 2010 onwards, tuloy-tuloy ang Iron Luck sa pag-sponsor ng mga mural, graffiti festival, content, gumagawa sila ng mga video about graffiti, nagtuturo sila sa iba-ibang bansa. Diyan na rin yung kasama na nila sila Pose, sila Ogor, at Ewok dun sa mga collaboration pieces nila. Actually, marami talaga silang members in total eh. Hindi na lang natin ma-feature dito, pero isa ang Iron Luck Team at MSK sa nag-set talaga ng standards when it comes to graffiti at nag-push ng boundaries na i-take more seriously ang graffiti as an art form. And kagaya nga dun sa mga previous videos ko, di ba, meron ngang may mga lawsuit. May lawsuit nga na inano si Reebok sa international brands like H&M, and marami pang ganong history na umandar sa eksena ng LA graffiti at ng graffiti community mismo. Iyon talaga naman yung nakaka-inspire sa kanila kasi hindi lang naman basta pader or mga bagong pyesa yung ginawa nila. Hindi lang sila nag-innovate nag-set ng mas mataas na standards or nag-push ng boundaries ng graffiti scene, pero binago talaga nila yung pananaw ng tao sa graffiti mismo. Kasi sino nga ba naman ang nag-iisip nun, di ba, na ang graffiti ilalagay sa mga gallery, di ba? Nung mga panahon na yun, dominant lang ang graffiti sa hip-hop scene. Hindi pa siya ganun talaga tinitake as a solid art form na pwede sa mga gallery and museums, mga shows, exhibits. So ngayon, ang nangyari on the longer run, itong mga naset na mga bagong industry dahil sa pagkabuo ng MSK, ng Iron Luck Team at ng iba pang mga local artists sa US is nakapag-set na sila ng mga yearly mural events, art festivals, at nakabuo sila ng mga audience ng mga collectors na willing magbayad sa kanila para sa mga pyesa nila. So sadyang napakalupit at innovative ang ginawa ng dalawang most influential na mga na grupo na to. At yung influence ng MSK at Iron Luck Team, ramdam hanggang Europe, hanggang Asia, at sa iba pang parte ng Latin America. Yung mga style, yung mga technique, yung mga philosophy nila, hanggang ngayon nakikita mo rin na yun yung mga influences ng mga bagong artist. Mas malaya na yung expression at mas naintindihan na rin ng mga tao na ang street art at graffiti ay parte na rin ng kultura at mga negosyo. So kung titignan mo talaga, simpleng spray lang sa pader nagsimula. Pero kapag pinagsama ang innovation, community at passion, pwede pala nitong baguhin ang mundo. Kaya para sa mga artist na katulad ko at gaya mo, inspirasyon ang legacy ng MSK crew at ng Iron Luck Team. Patunay sila na kahit anong klaseng art, kahit magsimula sa kalsada, sa illegal na pamamaraan, may kapangyarihan para mag-evolve, maging respetadong art form at magbigay ng boses sa marami. Kaya sa susunod na makakita ka ng graffiti sa kalsada, huwag mo agad husgahan. Malay mo parte lang pala yan ng storya ng isang artist or parte yan ng malaking kultura na ginagawa pa lang or in the making pa lang. Malay mo yun na pala yung bagong benchmark ng style at passion, di ba? At baka sa simpleng pader na yun, nagsisimula ang panibagong kwento ng isang eksena at isang kultura.
So yun, mabilis na talakayan lang. Kung nakapag-stay ka hanggang sa part ng video na to, like, comment, and share mo naman yan. Subscribe ka na rin para updated ka sa mga susunod na videos kong gagawin tungkol sa street art, graffiti, and art culture. Naniniwala kasi ako na tayong mga artists ay malaki ang ambag, hindi lang sa ekonomiya, kundi sa kultura mismo. Kaya ako na-inspire ka ng video na to, follow mo na ako para updated ka lagi. Siya nga pala, ako nga pala ulit si Angelo. This is Mindshift with Angelo. Thank you sa panonood and kita-kits sa susunod na video. Bye-bye!